lahat po ng gustong tumulong sa amin, welcome po. Welcome po sa aming bayan. Pasasalamatan po namin ng lahat ng gustong tumulong. Sa national government po, alam po namin na marami rin po kayong inaasikaso, marami rin pong mga bayan na humihingi ng tulong. Yun lang po, ang sa amin lang po is wag niyo naman kaming kaligtaang maliliit. Minsan po kasi na-focus yung tulong sa mga malalaki. Kami kulang na ang resources namin, maliit kami, kulang ang resources namin, kulang ang personnel namin. So, kailangan din namin ng tulong. Kung kailangan ng tulong ng mga malaki, ng mga syudad, ng malaking kabayanan, mga first-class municipalities, paano pa kaming third-class municipality? Samantala sa mga sandaling ito ay alamin muna natin ang sitwasyon dyan po sa bayan ng Bato sa Camarines Sur. Makakasama natin via Zoom si Mayor Junjun Zorilla. Mayor, magandang gabi po. Admar Villando po at si Jason Rubrico dito po sa SMNI. Magandang gabi po sa inyong lahat. Opo, Mayor, sa kasalukuyan po, kamusta po yung sitwasyon or yung lagay ng panahon natin dyan po sa inyong lugar? Sa ngayon po, wala na pong ulan. May pabugso-bugso lang na hangin. Madilim, baha pa rin. Kahit na paunti-unti na pong bumababa yung tubig dito sa mga kalsada namin. Pero baha pa rin po kami. Kailan po nag-umpisa ang pagbaha sa inyong lugar? Kasi may mga lugar dyan sa Bicol na talagang before pa naglandfall ang bagyong Christine ay sobra-sobra ng mga pagbaha ang naitatala. Dyan po sa inyong lugar po sa Camarines Sur sa Bato, before pa ba naglandfall ang bagyong Christine ay binaha na kayo? Wala, dito po sa amin wala naman pong landfall. Pero nagsimula po talaga yung pag-ulan, Martes ng madaling araw hanggang maghapon ng Martes. So nagsimula po yung baha sa amin Martes ng gabi, yung malaking pagbaha Martes ng gabi. So mataas na baha. Actually, ito na po siguro ang pinaka mataas na baha na nangyari dito sa aming bayan. So until now po ganun pa rin ang sitwasyon namin. Kung sinasabi niyo pong mataas, gaano po kataas? Lagpas tao, lagpas bubong na po ng mga kabahayan? May mga area po kami na yung second floor po is inabot. Pero po dito nga po sa first floor ng Municipal Hall, lampas tao po yung baha. Halos umakyat na rin po dito sa second floor. Ang main road po namin dito, halos tao rin po yung lalim ng baha. Kaya mula pa po nung Martes ng gabi, hindi na po passable yung kalsada namin. Opo. Ang Bato Camarines Sur po ay malapit sa dagat, tama po ba? May dagat po kami pero ang naging malaking nag-contribute ng baha dito sa Kabayanan is ito pong Lake Bato. May lawa po kasi kami. Okay. So lawa po itong talagang umapaw din. So ito po bang experience ninyo ngayon ay na-experience nyo rin dati at may kukonsideran yung pinaka-worst ito sa kasaysayan po sa naalala nyo po? Base po sa record po namin, ito na po ang pinakamataas na pagbaha, pinakamalaking pagbaha po dito sa aming Kabayanan. Pero sa kasalukuyan po ba, meron po ba kayong nakikitang posibleng dahilan kung bakit ganito po na baha ang naitala po sa inyong lugar? May mga factors po na nakakontribute doon sa malaking pagbaha sa amin. Unang-una po is yung kalagayan po ng Bicol River. Kasi po yung mga tubig po galing sa Albay, dito po yan dumadaan, papunta po hanggang makalabas po ng karagatan, hanggang lahat po yan dinadaanan ng buong Kamsur. Pero po kasi kami po dito mismo pumapasok sa amin. Ito yung pinaka-entry point ng tubig galing sa Albay. So boundary po kasi kami ng Albay. Kung from Manila going to Albay, last town po kami. So ang sunod po namin bayan is Albay na po.
So kumbaga may sasabi ba natin na talagang silted na rin yung yung mismong tulay at tulay yung ilog at kailangan ng palalimin pa para hindi agad-agad umapaw? Yes po, hindi lang po ang Battle Lake, kundi pati na rin po yung palabas hanggang po sa mga unahan po naming mga kabayanan hanggang Naga City, dumadaan pa po yun ng Naga City. So pero hangga't puno po ang tubig doon sa unahan namin, na i-imbak po yung tubig dito. And ilan po yung populasyon dyan po sa Bato, sir? And kamusta naman po ang kalagayan ng ating mga kababayan dyan? Kami po, based po sa 2020 survey, ang more than 50,000 lang po ang population namin. Pero po sa ngayon po, based po sa initial report po namin, kasi po hindi pa po namin makumpleto, may mga isolated na barangays po kasi kami. Ito po kasing Kabayanan, composed lang po ito ng 10 barangay. Ang mostly pong barangay namin, yung 23 barangays namin, nandun sa kabila ng lake, papunta ng mountain, papunta ng coastal. Opo. Ang problema po namin, hanggang sa ngayon po, ay hindi pa po namin napupuntahan yung mga lugar na yon. Kasi baha po yung mga kalsada, then malakas po yung hangin at ang alon ng Bato Lake. So sabi ko nga po, kung sakasakali bukas maging ayos na po yung kalagayan ng lake, wala nang malakas na hangin. Opo. Baka po by bangka, motorized bangka, mapuntahan po namin yung ibang barangay dun po sa kabila ng lake. So sa ngayon po, based po sa record po namin, ang initial po namin nasa 11,000-13,000 families na po ang affected namin. And yung mga nasa evacuation centers po, yung talagang lumikas dahil hindi na kinakaya yung epekto ng kalamidad, meron po ba tayong mga naitala? Sa ngayon po, hindi pa po, yun nga po, unang-una po kasi walang kuryente. So yung mga barangay po doon sa kabila ng lake, mahirap din po ang communication lang po doon is through internet. Ang problema, walang kuryente. So sa ngayon po, ang na-account pa lang po namin ng mga evacuees dito po sa Kabayanan mismo, almost 1,000 families na po ang nasa evacuation center. Hindi pa po doon kasama yung mga hindi nagsilikas and then mga nagsilikas sa mga pribadong bahay na may mga second floor. Kailan po nag-umpisa na mawalan ng kuryente po sa inyong lugar po, Mayor? Nung kasagsagan po ng pagtaas po ng tubig, so Martes po na nag-aagaw yung dilim ng Martes. Partner Jason? Mayor, sa ngayon po, kamusta ang sitwasyon ng mga evacuation centers? Parang nakikita po kasi namin dito sa videos na ipinapalabas ay lubog sa baha. Yung mga evacuation centers ba natin, sir, may mga iba na hindi magamit dahil apektado rin po nitong bagyong Christina? Yes po. Sa ngayon po, ang pinakamalaki naming evacuation center is ito pong simbahan ng Most Holy Trinity Parish. Nandyan po naka-in-house ang more than 1,000 na katao. Kasi po yung elementary school po dito mismo na parati namin ginagawang evacuation center, inabot din po ng baha. Kaya nga po medyo mas naging mahirap sa part po namin. Kasi palipat-lipat yung mga evacuees namin. Dinala namin sa elementary school. And then pagkatapos ng ilang oras, inabot din, umabot sa bewang yung tubig sa loob ng classroom. So takbuhan po ulit. Buti na lang po, medyo nasa taas yung simbahan. Kaya yun po ang nagamit namin. And then yung ibang school po, ang nagamit po is yung may National High School po kami dito na may second floor. Yung second floor lang po ang nagamit. The rest po talagang yung mga elementary school na ginagamit namin evacuation center, libog din po sa baha. Sir, you've mentioned kanina na mayroon rin sa ating mga kababayan na mas pinili na manatili sa kanilang mga kabahayan despite of sa nangyayari ngayon dyan sa Bato, Camarines Sur? Yes po, actually yun po ang naging mahirap sa amin. Ako po, malaking pasasalamat ko po sa mga rescuer namin. Composed po yan ng MDR personnel namin, ang Coast Guard, ang PNP, ang Bureau of Fire. Na talaga pong kahit po tumigil na yung ibang bayan sa pag-rescue nung kasagsagan, kami po nag-24/7 po talaga yung mga tao namin na walang palitan ng mga personnel. Kung sino yung nagsimula hanggang inumaga, ginawa po namin lahat para ma-rescue yung mga humihingi ng tulong. Nabulaga rin po kasi yung mga tao namin.
sanay po kasi kami, sabi ko nga, sanay kami sa baha. Ang bayan namin ay sanay sa baha. Ang problema po talaga, ito na po yung pinakamalaki and then pinakamabilis na pagtaas ng tubig. Biglaan po kasi yung pagtaas ng tubig and then yung mga tao na pinapalikas na rin po namin na hindi pa masyadong baha, kampante sila na hindi sila abutin ng tubig kasi may second floor sila. And then, hating gabi, madaling araw, tumatawag ng saklolo, yun po, napipilitan po yung mga tao namin na i-rescue sila. Sir, sa ngayon po ba, meron po ba tayong naitala na nawawala or mga missing persons because of sa Bagyong Christine? May reported po kaming isang missing and then may isa na rin po kaming casualty. Opo. Sir, dito naman po sa pamamahagi po natin ng tulong sa ating mga kababayan, kamusta po ang supply? At kanina parang na-mention nyo po na kinakailangan nyo ng motorized bangka. Kasi yun lang yung waste natin para maipahatid yung tulong, ma-rescue yung ating mga kababayan. Doon po muna sa sa supply ng mga tulong na ibibigay natin sa ating mga kababayan. Kamusta po ba? Nananatili pa rin po bang sapat? Hindi po. Sabi ko nga po, ang pahirapan po kasi, ang naging mahirap po kasi sa amin, na-isolate po kami. Mataas yung tubig, kahit may pambili ka, hindi ka makakabili. Kasi putol po kami. Yung mga nasa unahan po naming kabayanan, baha. Kaya kahit gustuin man po namin na makapadala rito, hindi rin po. And then, ang kagandahan na lang po dito sa amin, may mga pribadong tao, may mga kababayan kami na nagkukusa, yung mga hindi po inaabot ng baha, nagkukusa po sila. Araw-araw po may mga nagpapakain, nagdadala ng pagkain, ng tubig. Kaya nga po parati pag may nagtatanong sa akin, ano bang immediate needs nyo? Sa ngayon ang immediate needs namin, mga pagkain, tubig. And then later on na lang siguro kapag na bumaba na yung baha, ayun po, magiging mas mahirap po sa amin kung paano namin matutulungan yung mga kababayan namin na itayo ulit yung mga kabahayan nila. Kasi ang siguro mga hundreds of houses po siguro ang totally po talagang wala. Hindi po ba mga hundreds po yan. Kasi yun po yung mga bahay ng mga made of light materials na nandito po sa tabi ng lake. So dahil po sa lakas ng alon, sa laki ng tubig, wala ka na po makikita ng mga kabahayan na yon. And then with regards po sa mga motorized bangka po, actually hindi po namin masyadong concern yun kasi mga mangingisda po kami. So marami po kaming bangka. Ang hinihintay lang po namin is gumanda po yung panahon ng lawa. Maalis yung malakas na alon, malakas na hangin para po makapag-transport po kami papunta ng other side of the lake. Mayor, sa ngayon po ba meron na pong nakipag-ugnayan sa atin mula po dito sa national government para maibigay ang tulong sa ating mga kababayan? Sa ngayon po, yun nga po, ang mahirap po kasi sa amin, wala kaming kuryente, pahirapan din yung signal ng mga data namin, kaya nga hanggang sa ngayon po pinipilit namin na makatapon ng report sa DSWD kasi yun nga ang mahirap eh. Sabi ko nga, ang protocol po kasi is kailangan mong ibato through email ang report sa DSWD regional office. Yan ang problema po, paano kayo makabato na wala nga kaming internet, wala kaming kuryente, halos low-bat lahat ng mga gadgets namin, lubog yung mga computers namin sa baba. So, yan, pipilitin po namin makabato ngayong gabi ng initial report namin sa DSWD kasi kailangan po talaga namin. Kailangan namin ng tulong ng mga national agencies. Sabi ko nga, hindi na kami magtatampo na mag-isa kami na nag-rescue sa mga kababayan namin. Tulungan na lang kami. Tulungan na lang kami with regards po sa mga pangangailangan namin sa ngayon. Opo. Sir, how about yung mga yung mga kababayan po natin na nananatili doon sa kanilang mga kabahayan? Paano po natin sila na monitor? Kasi parang delikado po. Meron sa ilan sa ating mga kababayan sa Bato na nag-force evacuation na. Pero yung iba talaga sa mga kababayan natin na natili pa rin sa kanilang mga kabahayan. Paano po yung monitoring sa kanila? Kasi pahirapan na yung pag-rescue po ninyo, pahirapan pa yung pagtapon ninyo ng impormasyon dun sa national government. Then meron pang mga kababayan natin na mas piniling manatili dun sa kabahayan nila despite po sa kasalukuyang sitwasyon dyan.
Sa ngayon po, ang okay na po kami, yung mga hindi po lumikas na nasa second floor, na 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 ah, nakita naman po namin na safe naman po sila doon. Ang okay na po sa amin, mas magiging maayos po sila doon kaysa sa evacuation center na libo-libong tao ang nasa mga evacuation center. So sabi namin mas magiging maayos sila doon. Ang sa amin na lang is masuplayan po namin sila ng mga pangangailangan nila. Yun po ang ginagawa namin ngayon. So halos wala na rin naman po kami, tapos na po, wala na rin naman po humingi sa amin ng tulong para i-rescue sila. Yung mga, minsan po may mga tumatawag sa amin mga relatives galing po sa ibang bayan, dyan sa Manila, sa ibang probinsya na humingi ng tulong na i-rescue yung pamilya nila. Pag pinuntan namin yung pamilya nila, sabi nila, okay na kami dito. Ang kailangan namin na pagkain, tubig. So, tinitingnan po namin yung sitwasyon nila. Kung nakikita naman po namin na okay po sila, hinahayaan na lang po namin. Ang kagandahan po ngayon is pababa na rin naman po ang tubig. Kaya, kung tutusin po, kasagsagan ng baha namin is Miyerkules, Martes magdamag, and then Miyerkules yung peak nung taas ng tubig. Sa ngayon po, baka bumaba na po ng mga mahigit 1 metro. Sir, last clarification na lang mula sa akin. Tama po ba, hindi po tayo maabutan ng tulong from the national government kapag hindi pa tayo nakapagdala ng report sa kanila? Hintayin dapat yung report? Yun yung protocol? Yun po ang protocol. Kung ano pong ibaton yung report, doon po sila mag-base ng ibibigay sa inyo. Yun po ang protocol ng DSWD. So sa ngayon po, until now po, hindi pa po kami nakakapagbato sa kanila ng situational report namin. Kasi nga po, pahirapan din po yung proseso namin. Until now, wala kaming kuryente, wala kaming generator. Kasi yung generator namin sa baba, lumubog sa tubig. So, kung yun po, sabi ko nga po, aasa na lang kami sa mga makakita sa social media para makaabot sa amin ng tulong. Sir, last na lang talaga. Wala rin po bang nagkusa na, kasi alam naman natin na pahirapan talaga yung kuryente dyan, yung connection dyan, wala talagang nagkusa from the national government na sila ang mag-reach out po sa inyo at tanungin kung ano po ang sitwasyon dyan sa Bato, Camarines Sur? Wala po sa amin na nakipag-usap or kumontak sa amin kung ano po ang kailangan namin. And then regardless nga po kung may report or wala, alam naman po ang sitwasyon ng buong Kamsur. And then alam naman po ang sitwasyon ng bayan namin kasi catch basin po kami. May malaking lake po kami. Ang lake po kasi namin is malaki. Ika-7 pinakamalaki sa buong Pilipinas. So, kaya grabe po yun. Sabi ko nga po, hindi na kami magtatampo na wala kaming augmentation before the bagyo. Mga local personnel yung nag-rescue kasi wala kaming augmentation. Walang dumating ditong mga tao na dapat maging katulong namin in preparation sa paparating na bagyo. So, okay na sa amin yun. Wala nang problema sa amin. Sabi ko nga, may mga tumawag na sa amin kanina na magpapadala daw ng mga personnel nila. Sabi namin, okay na, kaya na namin. Ibigay nyo na sa ibang bayan na mas nangangailangan. Kasi marami pang bayan na mas malaki sa bayan namin na until now maraming humihingi ng saklolo. So sa ngayon po, hindi na po personnel ang kailangan namin. Ang kailangan na po namin, yung mga pangangailangan ng mga kababayan namin. Opo. Mayor, si Admar po ulit, ito, nakita ko po dito sa mapa na nahati po ang inyong, kumbaga siguro mga 1/4 ng inyo pong bayan, nahati po dito sa Bato Lake, tama po ba? At yung nasa kabilang dako ng Lawa, yun yung pahirapan, yung pagpasok or paghahatid po ninyo ng tulong? Yun po ang until now po, hindi pa po namin napupuntahan. Kasi po, ang baha rin po yung kalsada namin papunta doon. So wala po kaming ibang means na makapunta doon is tumawid dito sa lake namin. So pero hindi po namin po pwedeng isakripisyo rin yung mga tao namin na tatawid kami na malakas yung alon saka malakas yung hangin. Hindi naman siya pwede na, kasi mas malapit din siya sa isang bayan din, hindi ba siya pwede naman na sabihan na, oy, sa kabilang LG na baka pwede maabutan? Or kahit yung katabi ninyo na LG rin ay grabe din yung epekto ng bagyo?
Grabe rin po yung mga kung makikita niyo po sa mapa ang nasa sunod po namin going to north bayan ng Nabwa until daw po baha pa rin. And sabi ko nga pinapunta na namin doon yung ibang personnel ng dumating kaninang Coast Guard para doon na tumulong. Kung going po sa south yung Libon, bayan ng Libon, malaki rin po yung baha na meron sila sa ngayon. And then, yun po ang nakapaikot sa amin. So, hindi na rin naman po namin po pwedeng hingan sila ng tulong na hindi na rin po nila kaya yung bayan nila. Meron po bang mga nakapreposition na mga tulong at yung tulong na yun, ubos na? Wala po, yun nga po ang naging problema namin. Kasi galing pa lang po kasi kami sa isang bagyo. Kung matatandaan nyo, nung last month ba yun? Or early, last Opo. month, ang may bagyo. And then inabot na rin kami ng baha. So yung supplies namin, naipamigay na namin noon. So ngayon, nasa process kami ng ang procurement. So yung para sa stockpiling namin, naibibid pa lang. Ang problema, nai-award na namin, wala pang deliveries, inabutan na ng ganito. So sa ngayon po, talagang wala kaming stock. Ang sabi ko nga po, kumukontak na nga kami sa lahat ng mga rice mill na malapit dito sa amin, na baka meron silang stock na bigas, makuha namin. So ang problema, agawan din po lahat, buong probinsya po kasi, ng Kamsur at ng Albay. So nag-aagawan po doon sa mga pribadong mga nagbebenta ng bigas. So wala po talaga kaming po pwedeng asahan na malakihan. Yun nga po, yung galing sa DSWD kasi sila po ang meron talagang ang stock niyan. Opo. Ano po yung pangunahing hanap buhay ng mga kababayan natin dyan bukod sa pangingisda? Kasi kung pangingisda hindi pa yata siguro pwedeng pumalaot. So walang ibang resources yung ating mga kababayan talaga. Yes po, mostly po ng kababayan namin umaasa po dito sa lake namin. And then farming, lubog din yung mga palayan. So yun po ang pinakamalaking kabuhayan ng mga kababayan ko, fishing and farming. So dahil po sa sitwasyon, talagang kailangan po ng tulong nila. Magiging dependent po yan sa government. So kailangan po maalalayan. Sabi ko nga po, immediate needs pa lang ang pinag-uusapan natin. After that, ang paano natin tutulungan na may tayo ulit yung mga kabahayan nila. So, kasi mga mahihirap na mga kababayan ko, mga barong-barong na bahay, 4 na poste, mga light plywood ang dingding. So, wash out po yun lahat. So, sabi ko, yun pa ang magiging pinakamalaking challenge namin na matulungan ulit sila, na makapagsimula, na maitayo yung mga kabahayan nila. Opo. Yung usual na average na araw, pag nagkakaroon po kayo ng baha, dala ng mga bagyo, mga aabutin po ng ilan kaya? Abot ba ng linggo bago kumbaga makabalik sa normal? Kasi kung matagal-tagal, tapos ang pahirapan yung sources ninyo ng pagkain, talagang problema talaga po yan, Mayor. Opo, ito pong kalsada namin, kung hindi man bukas, kung hindi na po umulan bukas, baka maging possible na sa medyo malalaking sasakyan, matataas na sasakyan. Pero po ito pong ang nasa baba namin, inaabot po talaga to ng mga 2 weeks bago po talaga bumaba yung tubig, mawala yung tubig. Pero ang kalaban na rin po namin dyan, after that, kung ganyan po katagal na mawawala, 2 weeks or 3 weeks mawala yung tubig, ang kalaban naman namin dyan is yung amoy nung area na ang hindi akma para dun sa mga bata na bumalik doon sa lugar nila. So kaya nagtatagal po sila sa evacuation center. Opo. Sa kasalukuyan po ba, yung nasa kapitbahay ninyo na mga lugar, accessible naman siya para makapunta din talaga dyan yung tulong kung manggagaling, kung may tulong na ipapaabot po mula sa national government or needed ang airlift talaga? Kung sa ngayon po, ang alam ko nga po sa unaan ng Naga City, dumating na po yung Red Cross. Yung amphibians vehicles nila, yung mga equipment nila. And then pero po mayroon din po nakakalusot from Naga, may mga pwedeng daanan
na ibinigay na yung DPWH. Pero kung dito kami going to Albay, accessible po kami from Albay. Pero po pahirapan po talaga kung from Kamsur, from dyan po sa north. Mhm. So, linawin ko lang po, Mayor, walang casualties po na nangyari o di kay mga na-trap sa inyo pong area? Sa ngayon po, meron po kaming isa. Isa po kami, may na-recover na po kami during the rescue operation. May casualty na po kami isa kahapon. Kahapon po yun. Wala naman pong and then, missing? May isang missing po kami. May reported po kami isang missing and then may isa pong casualty. Opo. Pero wala naman po mga na monitor na mga na-trap, kaya ang needed nyo ay hindi na rescue. Kumbaga, ang needed nyo na ay pagkain at supply para sa ating mga kababayan po dyan. Ang kwan po, kasi kami po kasi, sabi ko nga po, sanay kami sa baha. Alam ng mga kababayan ko yung sitwasyon. Kung hindi lang ganun kabilis dumating yung tubig, sabi ko nga po, nandyan lang sa lake yung tubig. Siguro isang oras lang nandito na sa kalsada. Taas ng tubig. So, kaya talaga pong nabigla yung mga kababayan namin. Kaya nga, sabi ko nga, madaling araw na nagre-rescue pa yung mga rescuers namin. So, sa ngayon po, wala naman po kaming naitatala na i-report sa amin na may mga na-trap sa bahay. Ang sa ngayon po, ang meron po kami is yung mga taong nasa second floor. Siguro sa huli na lang, Mayor, panawagan po ninyo sa ating national government. Baka meron pong nakikinig sa kasalukuyan po sa mga immediate na pangangailangan po dyan sa bayan ng Bato, Camarines Sur. Sa amin po, parati po namin sinasabi, ang lahat po ng gustong tumulong sa amin, welcome po. Welcome po sa aming bayan. Pasasalamatan po namin ng lahat ng gustong tumulong. Sa national government po, alam po namin na marami rin po kayong inaasikaso, marami rin pong mga bayan na humihingi ng tulong. Yun lang po, ang sa amin lang po is wag niyo naman kaming kaligtaang maliliit. Minsan po kasi na-focus yung tulong sa mga malalaki. Kami kulang na ang resources namin, maliit kami, kulang ang resources namin, kulang ang personnel namin. So, kailangan din namin ng tulong. Kung kailangan ng tulong ng mga malaki, ng mga syudad, ng malaking kabayanan, mga first-class municipalities, paano pa kaming third-class municipality na maliit na bayan? So, sabi ko nga po, wag niyong i-concentrate, wag kayong tumutok lang sa mga malaking kabayanan. Mas kailangan po namin ng mga maliliit. At least po yung mga malalaki, maraming personnel, maraming budget. Kami pong maliliit, kulang ang personnel namin and then kulang ang budget namin. So, kailangan din po namin ng tulong. Opo. Mayor, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Ingat po kayo dyan po sa inyong area. Okay po, maraming salamat po. Maraming salamat. Ang alkalde po ng bayan ng Bato sa Camarines Sur, si Mayor Junjun Landagan Zorilla po, mga kapartners.